Alam mo ba na kaya kang mapasunod ng isang tao gamit lang ang simpleng tanong? Na may mga sekreto silang ginagamit para mapa-oo ka kahit ayaw mo talaga. Ito ang mga tinatawag na forbidden psychological tricks, mga teknik sa pag-iisip na ginagamit ng salesmen, politiko, mga scammer, at minsan ng mga taong malapit sa iyo mismo. Mapanganib ito kung mapupunta sa maling kamay, pero kung ikaw ay may malasakit at wisdom, pwede rin itong maging sandata mo para hindi ka na muling malinlang. Handa ka na bang tuklasin ang 13 pinakamakapangyarihang psychological tricks na halos hindi itinuturo sa publiko? Kung oo, simulan na natin. Number 1. The power of touch. Ang kapangyarihan ng simpleng paghipo. Kapag may humawak sa balikat mo habang nagsasabi ng kaya mo yan, iba ang dating kaysa kung sinabi lang nila ito nang walang physical contact, di ba? Yan ang tinatawag na the power of touch. Isang napakasimpleng galaw pero malalim ang epekto sa utak at emosyon ng tao. Bakit ito epektibo? Ang balat natin ay puno ng nerve endings na konektado sa ating utak. Ayon sa mga psychologist, ang kahit simpleng paghipo gaya ng tapik sa likod, kamay sa balikat o bahagyang paghawak sa kamay ay nagpapalabas ng oxytocin, ang tinatawag na love hormone o bonding hormone. Sa madaling salita, ang haplos ay nag-uudyok ng tiwala, ng koneksyon at pakiramdam ng seguridad. Kaya sa simpleng touch lang, mas napapalapit ang loob ng isang tao sa'yo kahit hindi pa kayo magkaibigan o magkapamilya. Bakit ito forbidden? Dahil sobrang subtle at epektibo. Ginagamit din ito ng ilan para manipulahin ang emosyon ng ibang tao, lalo na sa mga sales, negosasyon o panliligaw. Kapag ginamit sa maling paraan, maaari kang paniwalain o pagkatiwalaan kahit hindi mo talaga dapat pagkatiwalaan ng tao. Isipin mong may isang salesman na todo haplos sa braso mo habang sinasabi, para sa'yo talaga tong offer na to. Hindi mo namamalayang naiimpluwensyahan ka na ng touch niya para bumili. Ang touch ay hindi lang pisikal, kundi emotional na komunikasyon. Sa bawat dampi ng kamay, maaaring may mensahe ng tiwala, pag-unawa o pagmamalasakit. At sa mundo kung saan puro salita ang umiikot, minsan ang pinakamalakas na mensahe ay yung hindi sinasabi, kundi nararamdaman. Number 2. The Yes Ladder. Ang Yes Ladder ay isang teknik sa psychology kung saan hinihikayat ng isang tao na magsabi muna ng mga sunod-sunod na oo sa maliliit na tanong o request hanggang sa umabot sa mas malaking pabor na gusto mo talagang makuha mula sa kanya. Ang ideya ay simple pero malakas. Kapag nasimula na ng isang tao ang pagsabi ng oo, mas madali na para sa utak niya na ipagpatuloy ito. Ito ay dahil gusto nating panatilihin ang consistency sa ating kilos. Ayaw ng utak natin ng salungat sa mga nauna na nating desisyon. Sabihin nating gusto mong yayain ang crush mo na lumabas para magkape, pero ayaw mong mukhang biglaan o halatang nanliligaw. Pwede mong gamitin ang Yes Ladder. Ganito. Ang init ngayon, oh. Simpleng observation lang. Madaling sabihing oo. Tapos sabi ng crush mo, oo nga, super init. Tapos sabihin mo, masarap siguro mag-ice coffee sa ganitong panahon, di ba? Another oo moment. Still casual. Tapos sabi ng crush mo, oo grabe, paborito ko pa naman yon. Tapos sabihin mo na, kung sabay na lang tayo minsan, libre ko. At ito na ang main goal mo. Pero dahil nakakuha ka na ng 2 oo, mas malaki ang chance na pumayag siya. Ang Yes Ladder ay hindi panluloko. Ginagamit ito para tulungan ang isang tao na maging bukas sa positibong aksyon. Pero kung gagamitin ito para makuha ang gusto mo sa hindi patas na paraan, katulad ng pagsamantala sa kahinaan ng iba, nawawala ang dignidad at tiwala. Ang Yes Ladder ay parang paakyat na hagdan. Simula sa unang baitang, mga simpleng tanong, hanggang marating mo ang pinakamataas na pabor na gusto mo. Hindi ito sapilitan, pero kung tama ang pagkakadeliver mo, ang oo ng kausap ay kusang dumadaloy. Number 3. Strategic pauses. Sa mundo ng komunikasyon, akala ng marami ang pinakamakapangyarihang sandata ay ang galing sa pagsasalita. Pero ang totoo, minsan
ang hindi mo sinasabi ang mas malakas ang epekto. Ito ang tinatawag na strategic pause, ang sinadyang pagtigil o pananahimik sa gitna ng pag-uusap para mag-iwan ng epekto. Bakit epektibo ang pananahimik? Ang utak ng tao ay ayaw ng pabitin. Kapag may sinabing malalim o emotional o kahit misteryoso, tapos biglang tumigil ka sa pagsasalita, ang kausap mo ay magiging sobrang focused sa susunod mong sasabihin. Parang nanonood ka ng movie, tapos biglang nag-cut ang eksena sa pinakamainit na bahagi. Mapapa-forward ka agad, di ba? Ganon din sa real life. Imagine mo to, ikaw ay isang manager. May empleyado kang laging late. Gusto mong kausapin siya ng hindi galit, pero seryoso. Pwede mong sabihin, alam mo Juan, paulit-ulit kang nalilate. Di na pwede to. Wala, parang sermon lang. Pero kung gagamitin mo ang strategic pause, ganito. Juan, nakita ko na naman na late ka ngayon. Ilang beses na nating napag-usapan to. At sa totoo lang, hindi na ito simpleng issue ng oras lang. Kahit hindi ka sumigaw, ramdam ang bigat. Taimtim ang dating. At ang empleyado mo, malamang tatahimik din at mag-iisip. Sa mga kilalang public speakers tulad ni Barack Obama, Martin Luther King Jr. at kahit mga magagaling na pastors, makikita mong hindi sila takot tumigil sandali sa pagsasalita. Bakit? Kasi alam nilang ang katahimikan ay pwedeng mag-ingay sa isip ng tagapakinig. Minsan, ang simpleng pause ay mas malakas kaysa isang buong talata. Hindi rin dapat OA. Kapag paulit-ulit kang tumitigil at naghihintay, baka mawala ng pasensya ang kausap. Number 4. The Ben Franklin Effect. Isa ito sa pinakamakapangyarihang psychological tricks na sobrang simple pero malalim ang epekto. At oo, galing ito sa mismong pangalan ng isang kilalang historical figure, Benjamin Franklin. Siyentipiko, politiko, inventor, at master manipulator ng human behavior. Ito ang psychological phenomenon kung saan mas nagugustuhan natin ang isang tao kapag tayo mismo ang tumulong sa kanya, kahit hindi naman natin sila gaanong gusto sa simula. Sa madaling salita, mas nagiging pabor tayo sa isang tao kapag tayo ang gumawa ng pabor sa kanya. Parang kabaligtaran, di ba? Akala natin, ang taong tumutulong sa atin, siya ang mas gusto natin. Pero ang mas nakakagulat, mas naa-attach tayo sa mga taong tayo mismo ang tinulungan. Si Franklin ay may political rival, isang taong hindi siya gusto. Hindi siya pinapansin at tila ba iniiwasan siya sa government meetings. Alam niyang kung lalapitan niya ito para makipagkaibigan, malamang na-reject lang siya. Anong ginawa niya? Humingi siya ng maliit na pabor. Sabi niya, narinig kong may rare na libro ka sa library mo. Pwede bang mahiram saglit? Dahil maliit lang na pabor ito at hindi humiliating, pumayag ang lalaki. Pagkatapos ng ilang araw, ibinalik ni Franklin ang libro na may pasasalamat. Pagkalipas ng ilang linggo, napansin ni Franklin, mas naging mabait na sa kanya ang dating kaaway. Hindi dahil may ginawa si Franklin na kabutihan, kundi dahil napilitang isipin ng kaaway niya na siguro okay naman siya kasi tinulungan ko siya. Kapag tumulong tayo sa isang tao, nagkakaroon ng cognitive dissonance, parang banggaan sa isip. Bakit ko siya tinulungan? Hindi ko naman siya gusto, pero nagawa ko siyang tulungan, so baka gusto ko siya. Ang isipan natin ay ayaw ng kalituhan, kaya para ma-resolve yan, nagbabago ang pananaw natin sa tao. Pinapaniwala natin ang sarili natin na mabait siya para i-justify ang ginawa nating pabor. Huwag gamitin ito para manipulahin ng sobra o umabuso. Hindi ito lisensya para paikutin ang tao. Gamitin mo ito para bumuo ng authentic relationships, hindi para manggamit. Ang Ben Franklin Effect ay isang patunay na minsan ang pagpapakumbaba sa paghingi ng tulong ay hindi kahinaan, kundi estratehiya. Minsan, para mahalin ka ng tao, hayaan mong mahalin ka niya sa pamamagitan ng pagtulong niya sa'yo. Number 5. The cold read. Isa ito sa mga pinakamakapangyarihang psychological tricks na ginagamit ng mga manghuhula, salesperson, politiko, at minsan ng mga taong may gusto sa'yo. Ang cold reading ay isang paraan ng pagbibigay ng impresyon na alam mo ang isang tao sa personal, emotional o psychological na paraan
kahit na wala kang totoong impormasyon tungkol sa kanya. Ginagamit ito para makabuo agad ng koneksyon, para magpakita ng otoridad o para mapasunod ang isang tao. Ang utak ng tao ay natural na naghahanap ng kahulugan. Kapag may sinabi kang general statement na medyo totoo sa lahat, kusa na itong binibigyang interpretasyon ng utak ng kausap na, teka, parang ako nga yan ah, kahit hindi mo pa siya kilala. Ito ang sikretong ginagamit sa cold read, generic statements na tunog personal. Ang tawag dito sa psychology ay Barnum statements, mga pangungusap na sapat na malabo para umangkop sa karamihan, pero tunog eksakto kapag narinig. Validation seeking ang tao. Gusto nating makaramdam na naiintindihan tayo. Nagsushortcut ito ng rapport building. Imbis na 10 oras na kilalanan ka, isang statement lang, connected na kayo. Iniwan itong bukas ang isip ng kausap. Kapag pakiramdam ng isang tao ay nakita mo siya, mas madali na siyang makinig sa'yo. Ito rin ang dahilan kung bakit delikado kapag ginamit sa maling paraan. Maraming scammer, faith healer at psychic ang umaasa sa cold reading para lukuhin ang tao. Ipinaparamdam nila na may gift sila kahit ginagamit lang nila ang psychology. Kaya responsibilidad ng marunong na gamitin ito para sa kabutihan, hindi panlilin lang. Ang cold reading ay parang magic trick ng komunikasyon. Hindi ito nakabase sa supernatural, kundi sa talino ng obserbasyon at lalim ng pagkakaintindi sa common human behavior. Pero gaya ng kutsilyo, pwedeng gamitin sa pagluluto o sa pananakit. Depende kung sino ang may hawak. Gamitin ito para makatulong, para makabuo ng koneksyon, at maging mas malalim na tagapakinig sa ibang tao. Number 6. Shifting blame subtly. Ito ay isang uri ng psychological manipulation kung saan ang isang tao ay marunong ipasa ang sisi sa iba nang hindi halatang ginagawa ito. Imbis na sila ang umako ng pagkakamali, ibinabaluktot nila ang sitwasyon para ikaw ang mukhang mali, kahit sila talaga ang may sala. Hindi sila sisigaw o aamin ng direkta. Ang galing nilang magpaikot. Gumagamit sila ng mga salitang may guilt, tanong na may kasamang akusasyon o emotional na panghahawakan para lumipat sa iyo ang responsibilidad. Bakit ito forbidden? Dahil ito ay manipulasyon ng emosyon. Kapag palaging ginagamit sa relasyon, trabaho o pamilya, nakakabura ito ng tiwala at maaaring magdulot ng self-doubt sa taong laging sinisisi. Para kang unti-unting kinukondisyon na ikaw ang laging mali kahit hindi naman. Ang target ng teknik na ito ay yung mga mabait at konsensyoso. Yung ayaw ng gulo. Yung madaling magsabi ng pasensya na, ako na lang may kasalanan. O yung sobrang considerate na handang magsakripisyo para lang hindi lumala ang away. Ang shifting blame subtly ay parang silent weapon. Hindi mo agad mararamdaman ang tama, pero kapag palagi itong ginagamit sa'yo, mauubos ang tiwala mo sa sarili. Mahalagang matutunan nating makita ito. Mahalagang tumayo tayo sa katotohanan at huwag hayaan na gamitin ito laban sa atin. Hindi sa lahat ng oras ay ikaw ang mali. Minsan, ginagamit ka lang para makaiwas sila sa responsibilidad. Number 7. The but you are free technique. Ang but you are free technique ay isang simpleng linya na may nakakagulat na epekto sa isipan ng tao. Ganito ang forma. Pwede mo ba akong tulungan mag-ayos ng gamit? Pero nasa sayo yan. Gusto mo bang sumama sa amin? Pero ikaw bahala, no pressure. Mukha lang siyang walang epekto o parang walang koneksyon. Pero sa likod ng simpleng linyang ito, may isang malakas na psychological na konsepto. Autonomy, ang malalim na pangangailangang makaramdam ng kalayaan sa bawat desisyon. Sa mga eksperimento sa larangan ng behavioral psychology, nadiskubre na kapag pinaalalahanan ng isang tao na malaya silang pumili, mas malamang silang sumang-ayon sa hiling. Ito ay dahil sa tinatawag na reactance, isang likas na ugali ng utak na tumutol kapag nararamdaman nating may pumipilit sa atin. Kapag pakiramdam ng isang tao ay pinipilit, nagiging defensive siya. Pero kapag sinabi mong ikaw ang bahala o nasa sayo yan, ang isipan nila ay nagre-relax. Hindi sila nagpoprotekta ng desisyon. Mas bukas sila sa ideya mo. Sa isang sikat na pag-aaral sa France, may mga volunteers na humingi ng donasyon sa mga strangers sa kalye. Ang mga taong sinabihan ng
Pwede po ba kayo mag-donate sa kampanyang ito? Pero nasa inyo po yan kung gusto nyo o hindi. Ay mas doble ang dami ng nagbigay ng donasyon kumpara sa mga taong hiningan lang direkta. Amazing, di ba? Isang simpleng linya lang, nasa sayo yan. Pero grabe ang epekto. Bakit forbidden o hidden trick ito? Hindi ito madalas pinapansin kasi napakasimple. Pero yun ang nakakabahala. Nakakapagpa-oo ito nang hindi mo namamalayan. Marami itong gamit sa sales, marami itong gamit, especially sa sales. Pagkuha ng permiso, pakikipagrelasyon, pakikipag-ayos, pakikipagtulungan sa team, pagiging persuasive pero hindi pushy. Kung gagamitin ng mabuti, ito'y paraan ng pagrespeto sa kapwa habang hinahayaang maging bukas sila sa suggestion mo. Pero kung aabusuhin, pwede itong maging uri ng subtle manipulation. Kapag hihingi ka ng tulong o gustong kumbinsihin ng isang tao, dagdagan mo ng linyang ito. Pero ikaw pa rin ang masusunod. Kung okay lang sa'yo, pero kung hindi, walang problema. Nasa iyo yan. No pressure. Sa maliit na pagdagdag na yan, mas magiging cooperative, relaxed at willing ang kausap mo. Number 8. The contrast effect. Ang contrast effect ay isang psychological phenomenon kung saan ang perception natin sa isang bagay ay naapektuhan ng kung ano ang inuuna nating nakita o naranasan. Kung baga, hindi natin sinusukat ang mga bagay base sa tunay na halaga nila. Sinusukat natin sila base sa kung ano ang nauna o kasabay nilang pinakita sa atin. Sa madaling salita, hindi mo napapansin na nagbabago ang pananaw mo depende sa kung ano ang ipinauna sa'yo. Imagine mo ito, naglalakad ka sa mall, gusto mong bumili ng bagong t-shirt. May nakita kang rack. Una mong nakita, t-shirt na 3,500 pesos. Medyo na pa, ang mahal naman ito. Pagtingin mo sa kabilang side, t-shirt na 1,199 pesos. Bigla kang napaisip, mura na to ah. Pero kung diretso kang dinala sa 1,199 pesos na shirt na yon nang hindi mo nakita ang unang price, baka isipin mong mahal siya. Kaya lang dahil nakita mo muna ang 3,500 pesos, parang sulit na sulit ang 1,199 pesos. Yan ang contrast effect in action. Hindi naman nagbago ang presyo ng shirt. Nagbago lang ang pananaw mo dahil sa kung ano ang inuna sa'yo. Ginagamit madalas ang contrast effect sa sales at marketing, sa relasyon o pakikipagkaibigan, sa trabaho. Hindi mo alam na ginagamit na sa'yo. Nakakaapekto ito sa decision making mo. Pinapaniwala ka nitong mabuti na to kahit hindi mo pa talaga napag-isipan. Kaya ito tinatawag na forbidden trick, madaling gamitin sa panlilinlang. Isipin mo kung ikaw ang nagbebenta. Magpakita ka muna ng overpriced na item, tapos ang tunay mong gustong ibenta ay parang bargain na. Maraming sales agents, advertisers at negosyante ang expert sa pagmanipulate ng perception gamit lang ang contrast. Ang contrast effect ay hindi masama, pero sa maling kamay, pwedeng gamitin sa panloloko o panlilinlang. Kaya kung gusto mong maging wise sa mga desisyon mo, lalo na sa pagbili, pagdidesisyon at pakikipag-ugnayan, tanungin mo ang sarili mo. Naiisip ko bang sulit ito dahil talaga namang sulit o dahil lang inuna akong pakitaan ng mas mahal? Number 9. The interruption pattern. Ang interruption pattern ay isang technique sa psychology kung saan bigla mong binabago ang daloy, ang tono o ritmo ng isang usapan o kilos upang gulatin o gisingin ang atensyon ng isang tao. Para itong pagputol sa automatic mode ng utak ng kausap mo. Tandaan, karamihan sa atin ay kumikilos at nag-iisip sa autopilot mode. Halimbawa, kapag lagi kang sinasaway ng magulang mo gamit ang parehong tono, minsan hindi mo na pinapansin kasi nasanay ka na. Pero kapag biglang nagbago ang tono nila, lumambing o sumigaw, dun ka lang biglang natauhan. Ay teka, may kakaiba. Iyon ang epekto ng interruption pattern. Binabasag nito ang normal na daloy para mapuwersa ang utak ng kausap mo na tumutok. Ang utak ng tao ay sanay sa mga pattern. Kapag paulit-ulit ang sinasabi o tono, nagsa-shut off ang conscious attention. Pero kapag biglang may anomalya, ibang boses, ibang energy, ibang tanong, ibang kilos, naaalerto ang utak. Iniisip nito, sandali, may kakaiba. Dapat ko bang seryosohin to? At dyan ka makakapasok.
kasi naputol mo ang dating resistance ng kausap. Timing is key. Gamitin ito kapag ramdam mong nawawala na ang koneksyon o pagod na ang kausap mo. Baguhin ang tono. Pwedeng gawing sobrang seryoso, sobrang lambing, o sobrang nakakatuwa, basta unexpected. Iwasang maging OA. Kapag halata ang manipulation, mawawala ang bisa. Kailangan subtle. Kung mali ang paggamit nito, baka mukhang disrespectful o pa-showbiz ka. Kaya mahalagang maintindihan ang emosyon at timing ng sitwasyon bago mo ito subukang gamitin. The interruption pattern ay parang biglang preno sa highway ng isip ng kausap mo. At kapag napatigil mo siya, ikaw ang may kontrol sa susunod na direksyon. Number 10. Repetition for acceptance. Ang utak ng tao ay parang lupa. Kapag paulit-ulit mong tinataniman ng parehong ideya, unti-unti itong tumutubo sa isipan. Kahit hindi totoo ang isang bagay sa simula. Kapag narinig o nabasa mo ito ng paulit-ulit, unti-unti mo itong pinaniniwalaan. Bakit? Dahil ang utak natin ay may tinatawag na mere exposure effect. Ibig sabihin, kapag pamilyar ang isang bagay, mas nagmumukhang tama o totoo ito kahit hindi mo suriin. Basta madalas mong marinig o makita, nagkakaroon ito ng kakaibang timbang sa utak mo. Isipin mo na lang ito. Sa bawat araw, naririnig mo sa TV o social media ang parehong linyang ito. Ang brand na ito ang pinaka-pinagkakatiwalaan ng mga nanay sa buong Pilipinas. Unang beses mong marinig, baka marketing lang yan. Ikalawang beses, lagi kong naririnig to ah. Ikatlong beses, parang yan din yata ang gamit ni mama. Pang-apat, pang-lima, pang-sampu, bigla nakapila ka na sa grocery at yun ang brand na kusa mong kinuha. Hindi dahil sinuri mo talaga, hindi dahil may ebidensya kang ito ang pinakamagaling, kundi dahil paulit-ulit mo itong naririnig. Ang simpleng salitang pinagkakatiwalaan ay tinanim ng tinanim sa isipan mo hanggang naging automatic na ang pagtanggap mo rito. Ayon sa mga pag-aaral sa psychology, lalo na kay Robert Zajong, ang mere exposure ay may malakas na epekto sa ating emotional na reaksyon. Kapag mas pamilyar tayo sa isang bagay, mas safe ito para sa atin, kaya mas tinatanggap ito ng subconscious. Maaaring gamitin ang repetition sa manipulasyon. Isang kasinungalingan kapag inulit-ulit ng madalas, pwedeng magmukhang katotohanan. Ito ang ginagawa sa propaganda, fake news at brainwashing. Halimbawa, ang mga taong ganito ay tamad. Kapag inuulit ito ng media, society o environment mo, baka paniwalaan mo na ito ang katotohanan kahit walang ebidensya. Number 11. Leading questions. Ang leading question ay isang tanong na parang nagtatanong sa anyo pero nagtutulak sa sagot. Ibig sabihin, imbis na tanungin kung ano talagang iniisip mo, binibigyan ka na ng direksyon kung ano ang sagot na inaasahan o gusto ng nagtatanong. Kumbaga sa simpleng analogy, parang naglalakad ka sa hallway tapos biglang may nagtutulak sa'yo pa kanan. Ganon ang epekto ng leading question. Hindi ka talaga malayang pumili dahil sadly, may umaakay na sa'yo. Bakit ito epektibo? Ang utak ng tao ay programado para umiwas sa conflict at mental stress. Kapag may tanong na may implied sagot na, ang utak natin ay madalas nag-a-adjust para sumunod sa direksyon ng tanong kahit hindi natin namamalayan. Ito ay madalas gamitin sa sales, interrogation, politika at relationships dahil pinapabilis nito ang desisyon ng kausap. Pinapayes nito ang tao nang hindi nila napapansin. Pinapaikot ang sitwasyon pabor sa nagtatanong. Ito ang dahilan kung bakit pinag-iingat ang paggamit nito sa korte o sa media. Sa cross-examination, pwede nitong imanipula ang sagot ng witness. Sa journalism, pwede nitong baluktutin ng truth para lumabas na biased ang source. Ang leading questions ay parang steering wheel sa usapan. Hindi ito basta tanong, ito ay manibela. Kung ikaw ang nagtatanong, ikaw ang nagmamaneho. Pero kung hindi mo ito gagamitin ng may malasakit at respeto, magiging manipulative ito, hindi matalino. Gamitin ito sa tamang paraan, hindi para linlangin, kundi para linawin. Number 12. The swish pattern. Ang swish pattern ay isang teknik sa NLP na ginagamit kapag gusto mong palitan ang automatic response mo sa isang bagay, lalo na kung ito ay nakasasama, nakahihiya o nakapipigil sa'yo. Sa madaling salita,
Pinapalitan mo ang isang ugaling ayaw mo gamit ang larawan sa isip mo na gusto mong mangyari. At ginagawa ito sa napakabilis at paulit-ulit na proseso. Kaya tinawag na swish. Parang tunog ng mabilis na switch o pagpalit ng imahe sa isip mo. Bakit ito epektibo? Ang isipan natin, lalo na ang subconscious mind, ay malakas na tumugon sa mga visual o imahe. Kapag paulit-ulit mong pinalitan ng negatibong imahe sa isip mo ng isang positibo, nagkakaroon ng mental rewiring. Sa maikli, nagbabago ang automatic na reaksyon mo. Paano gamitin ang swish pattern? Step 1. Alamin ang negative image. Isipin mo ang eksaktong larawan sa isip mo bago ka kabahan. Halimbawa, nakikita mong tumatawa ang mga tao habang nagkakamali ka. Mukha kang nahihiya, pawis na pawis. Tandaan mo ang mga detalye, kulay, damdamin, paligid. Gawin itong malinaw. Step 2. I-design ang ideal image, positive self-image. Ngayon, isipin ang gusto mong mangyari. Halimbawa, nakikita mong kalma ka sa stage, confident, nakangiti ang audience at proud ka sa sarili mo. Siguraduhin na ang image ay malinaw, maliwanag at nakaka-motivate. Dapat ito ang ikaw na gusto mong maging. Step 3. Ilagay ang negative image sa harap at ang positive image sa maliit na sulok ng isip mo. Halimbawa, yung larawang nakakahiya, nasa gitna ng screen ng isipan mo. Yung larawang confident ka, maliit muna sa gilid, parang thumbnail lang. Step 4. Swish. Biglaan mong palakihin ang positive image at paliitin or paputukin ang negative image, parang napalitan sa isang iglap. Step 5. Ulitin 5 hanggang 7 beses. Paulit-ulit mong gawin ang swish para masanay ang subconscious mo sa bagong imahe. Pagkagaling mo rito, mapapansin mong unti-unting nawawala ang kaba sa tuwing magpe-present ka. Bakit ito gumagana talaga? Dahil ang isipan natin ay hindi kayang i-hold ang dalawang conflicting na imahe ng sabay. Kaya kapag mas naging dominant ang positive image, ito na ang magiging default response mo sa stressor mo. Gamitin ang swish pattern sa pag-overcome ng bad habits, kagaya ng paninigarilyo o overeating. Gamitin ang swish pattern sa pag-develop ng confidence, sa pakikipag-usap, sa pagharap sa crowd. Gamitin ang swish pattern sa pag-alis ng trauma o negative emotions, social anxiety, takot sa rejection. Ang swish pattern ay simple, pero makapangyarihan. Hindi mo kailangang magbayad ng libo-libo sa therapy para lang magbago ng habits. Ang utak mo mismo ang solusyon. Sa tulong ng imahinasyon at paulit-ulit na visualization, pwede mong baguhin ang reaksyon mo sa isang bagay. At sa pagdaan ng panahon, baguhin ang takbo ng buhay mo. Number 13. The decoy effect. Ang decoy effect ay isang discarding pandistract kung saan may isinasamang isang option o pang-akit na produkto o ideya para manipulahin ang pagpili mo. Ang decoy ay hindi totoong intended na piliin mo, kundi nandyan lang para itulak ka sa pagpili ng mas mahal o mas pabor sa nagbebenta. Ang tawag sa decoy ay asymmetrically dominated option. Ibig sabihin, meron siyang ilang features ng mas murang choice, pero halos kapareho na ng mas mahal. Resulta, yung mahal ang pipiliin mo dahil parang mas sulit ito kumpara sa iba. Bakit ito epektibo? Una, gusto ng utak natin ang sulit. Kahit hindi natin kailangan ng malaki, basta mukhang mas value for money, doon tayo pupunta. Ikalawa, naiiwasan natin ang regret. Feeling natin, lugi tayo kung pipili tayo ng mas mababa kahit konti lang naman ang dagdag. Pangatlo, nagmumukhang smart ang decision. Ay, magaling ako, na-maximize ko ang pera ko. Pero ang totoo, na-manipulate ka. Dahil originally, baka hindi mo naman talaga planong gumastos ng 95 pesos. Pero dahil sa pagkakaayos ng options, ikaw mismo ang tumulak sa sarili mong gumastos ng mas malaki. Bakit forbidden ang decoy effect? Hindi ito bawal sa batas, pero tinuturing itong forbidden sa ethics kapag ginagamit para dayain ang customer. Dahil hindi lahat ay may sapat na kaalaman sa decision-making psychology. Maraming tao ang naaabuso gamit ito, lalo na sa mga promos na akala mo ay makatipid ka. Pero ang totoo, pinagastos ka palalo. Ang decoy effect ay trick sa pagdidesisyon kung saan may inilalagay na panakaw na option para hikayatin kang piliin ang gusto talaga nilang ibenta. Ginagamit ito sa pricing, marketing,
tech products, at kahit sa ugnayan ng tao. Oo, pati sa love life minsan. Ito ay subtle na psychological manipulation at napakaraming tao ang hindi namamalayang nahuhulog dito.